December 23. Konti ng snow, di ba? Mag-white Christmas kaya kami. Kasi may ano mga dre, may prediction na ano. Prediction, tama ba 'yon? Forecast. May weather forecast, uulan ng magi-snow mamayang gabi. Ewan ko lang. Hoy, dami niyan ah. Magi-snow daw mamayang gabi. Pero ewan ko lang kung sa 24 magi-snow mga dre, no? Pero okay lang kung hindi mag-snow kasi nga mas maganda na walang snow at lamig lang. Tingnan nyo naman mga dre. Hindi ganun kaganda sa paningin pero kumbaga komportable sa maraming tao, sa mga sasakyan, 'di ba? Hindi delikado mga dre, no? Pag walang snow sa daan, hindi delikado, hindi mahirap paglakad. Anyway, come what may, Christmas is coming regardless. Walang pasok mga dre, no? Pero pupunta ako sa apartment kasi may pinapalinis sa akin doon. Gusto ko sana tumambay sa bahay lang, kaya lang nakakainip eh. Wala kang ginagawa, na sa bahay ka lang, 'di ba? So titingnan ko yung lilinisin ko ron. Magtatapon ako ng mga basura kasi lagi kong kinukomplain yung ano mga dre, no? Yung grahe na marumi. Ayun, pinapalinis sa akin. Kaya ang sistema, baka umarkila ako ng U-Haul para ano, alisin yung mga basura doon. Kaya yun ang titingnan ko ngayon. Okay, mga dre, malinaw ba? Madilim pero pwede na yan. Andito na tayo sa apartment at ito yung lilinisin ko mga dre, no? Yan. Ito mga kalat na to. Kasi minsan tinatabi rin to kasi nga baka magamit pa mga dre, no? Pang tagpi-tagpi itong mga jeeps na to. Kasi minsan kadalasan maliit lang naman yung mga sira, so mapapakinabangan pa sana to. Kaya lang katulad nito mga dre, no? Ilang buwan na ako dito. Kahit isa wala pa ako nagagalaw dito sa mga ano na to. Sa mga jeeps na to na pinagputulan. Kaya ang sistema niyan, tatapon ko na lahat yan mga dre, no? Ang swerte ng caretaker dito kasi ano, kasi hindi kasama sa responsibility niya yung ano, yung paglilinis. Pag inalok ako na maging janitor dito mga dre, kukunin ko sa mga building nila. Kahit papano, luminis-linis ng konti, pero to be continued yan mga dre, no? Hanggang doon inalisan ko na rin. Ito na lang yung gusto kong maalis din. Tsaka mabawasan yung ibang basura sa loob. Eto, hindi ko alam kung ipapasok ko pa to eh. Hindi, siguro dyan na lang yan. Eto, hindi ko alam kung magagamit ko pa to mga dre, no? Para malabo nang magamit yung mga yan, yung mga plywood na yan, no? Ano pa naman to mga dre, no? Magkano to? 95 yata to. Isa bili ko, $95. Ang mahirap ngayon mga dre, pag wala akong ginagawa, ang bilis ko mainip, di ba? Imbis na tumenga sa bahay, wala, parang hindi ako mapakali, no? Kaya kailangan may ginagawa talaga ako. Nasanay na ako mga dre, no? Hindi ko na alam kung paano ubusin yung araw nang wala akong ginagawa. Wala, stick na yan.
Ayoko din tumunga nga talaga sa bahay kasi nga aantukin lang ako, magti-TV lang ako. Parang walang kwenta mga dre, no? Parang sayang yung araw. Ewan. Usapang Canada mga dre, no? Usapang Canada tayo. At alam niyo naman na naghigpit na rito sa Canada. Sa pag-aakala nyo wala nang ihigpit pa, meron pa pala mga dre, no? May mga pagbabago na naman silang in-announce na hindi pa naman ni-implement, pero i-announce na nila kasi nga mas malamang i-implement nila sa mga darating na araw mga dre, no? At apektado yung mga, syempre, naka-study permit mga dre, no? Mga TFW. Unang-una yung Lamia mga dre, no? Dahil nga nakarating sa IRCC yung bentahan ng Lamia na ginawang negosyo ng mga mapagsamantalang individual at ahensya rito sa Canada para dun sa mga taong naghahanap ng pagkakataon na makapag-stay rito sa Canada, pinagkakitaan nila yung Lamia. Dapat libre yan mga dre, no? Ngayon, ang ginawa ng IRCC para hindi na maabuso yung Lamia, tinanggal nila yung points na ibinibigay ng Lamia para dun sa mga nag-a-apply sa express entry o kaya yung iba para sa mga PR application nila mga dre, no? Kasi may points po yan eh. Yung Lamia, especially kung nasa express entry ka nga, kung kulang ka sa points, pag may Lamia ka, pwedeng makadagdag yan ng 50 points hanggang 200 points depende sa trabaho mo. Ngayon wala nang points ang Lamia para sa mga naghahangad na magamit yan. Tapos sumunod mga dre is para sa mga estudyante, yung random checking. Dati pupunta lang sila sa mga trabaho sa Walmart, sa mga Tim Hortons, kung saan may posibilidad na magtrabaho yung mga estudyante, nandun sila. Especially mga dre, no, kung may nag-tip sa IRCC o sa CBSA, tama ba CBSA? Pero kung may nag-tip nga sa kanila na dito may nagtatrabaho ang mga estudyante rito na sobra-sobra yung oras, pinupuntahan nila at yun nira-random check nila. Ngayon, nag-email sila sa mga estudyante, especially sa mga Indian student, na kung saan pinagpapasa uli nila ng mga papeles na dati na nilang ipinasa. Kung legitimate ba yung mga papel na ipinasa dati. Kasi po merong issue rito na kung saan mga PR na to mga dre, na na-discover lang na yung mga papel na ipinasa nila is mga peke nung nag-a-apply na sila ng citizenship. Nagsimula sila sa study permit, gumamit sila ng mga peking acceptance letter galing sa school, nakapasok sila sa Canada, naging PR sila, tapos later on yun nga na-realize na okay, gumamit ka pala ng acceptance school nung estudyante ka pa lang. So ngayon mag-a-apply ka ng citizenship, ang ginawa sa kanila mga dre, pinadeport sila. Marami po sila. Ano pa? Pinabilis yung proseso ng mga nag-a-apply ng refugee, ng mga ano yung isang term yan mga dre, no? Refugee, tsaka nakalimutan ko. Anyway, pinabilis po yung proseso mga dre, no, ng asylum. Pinabilis yung proseso hindi sa magandang paraan. Kasi kung sa palagay nila misrepresent ka o kaya hindi katanggap-tanggap yung ano mo, yung claim mo, is hindi ka na nila patatagalin mga dre, no? Parang kinat-short na nila, ano ka na nila, request for yun nga, reject na agad nila yung papel mo. Kasi nga it doesn't make sense na patagalin pa nila, nabigyan ka pa ng maraming consideration knowing na nandaya ka din lang naman talaga, 'di ba? Tapos sumunod, eto nga sabi ni Ina, pinakagusto niya itong mangyayaring batas na to mga dre, no? Na kung saan mabilis na magdedesisyon si Canada sa mga taong mapapatunayan na nameke ng mga dokumento para makapasok sa Canada. Kasi dati maraming proseso mga dre, no? May mga hearing pang etc. kung ano-ano. Pero ngayon once na napatunayan na nandaya kayo at marami kayo, wala nang ano, hindi na kayo patatagalin mga dre, no? Kung dati mahabang buwan ngayon parang ika-cut short nila, pwede na sila mag-decide in a matter of maybe days or weeks, mapapauwi na kayo, mapapaalis na kayo ng Canada, 'di ba? Talagang ginagawa nila ng paraan na mapabilis yung pagbabawas ng tao rito. Bukod pa nga diyan, ang dami lang nare-reject mga dre, no, na application, na renewal ng mga papel, 'di ba? Na-experience na ni Alwin. Kumbaga, within 15 minutes, sabi nga nila, bigla pagkapasa nila nung kulang na papel, biglang bumalik agad yung sagot na refused na yung application niya ng ng renewal ng work permit niya. At marami lang, hindi lang si Alwin mga dre, no, marami lang nangyayari niyan. May mga nagbe-message po sa akin na kung saan yun nga, hindi na sila i-renew, sinabihan na sila ng mga kumpanya nila. Sabi nga nila mga dre, no, kumbaga
the end of Canadian dream, mga Andre, no? Kasi nga umasa sila na, especially kahit yung mga supervisors, mga Andre, no, sa fast food, parang nagiging mas extra challenging daw sa kanila, especially nandito sila sa Quebec. Kasi nga si Quebec, mga Andre, no, kailangan ng Pranse, kailangan mag-fluent ka sa French bago ka makapag-apply ng PR. Hindi lang yun, pati yung mga sa Pilipinas, let's say yung asawa mo, kung dadalhin mo rin dito, sinabay mo sa application mo ng PR, kailangan marunong na rin siya mag-French, at least level 4 yata, mga Dreno. Imagine, 'di ba? Ganun na katindi rito sa Quebec, mga Dreno. Nasa Pinas pa lang dapat nagpa-Pranse ka na. Bukod pa diyan, mga Dreno, yung naunang pahayag nila na kung saan mahigit 4.9 million, estimated 4.9 million na mga TFW ang may expired ang visa within a year, mula nung November hanggang December 2025. 4.9 million. Yun nga yung sinisilip ngayon sa kay Justin Trudeau eh. So anong plano nyo? 'Di ba? Paano kung hindi nag-alisa ng kusa yan? Kasi po merong 30,000 na mga TFW na na-expire, pa-expire o may mga removal order na rito sa Canada para pauwiin sa mga bansa nila, ang ngayon hindi na mahanap. Hindi na nila alam kung nasa ang bahagi ng Canada o kung nasa Canada pa ba. Kaya ngayon tinitira sila doon sa 4.9 million na matatapos yung mga permit sa pag-stay sa Canada. 'Di ba? Imagine kung yung 30,000 lang hindi mo kinaya, 'di ba? Paano pa yung 4.9 million? Ang sinasabi ng IRCC, mga Andre, no, na umaasa sila na kusang aalis yung mga tao na mawawala ng permit dito sa Canada. Pero hindi eh. 'Di ba? Yung iba pinipiling manatili rito ng illegal. Kaya yun yung gustong linawin nga nung kalaban ng gobyerno ngayon ni Justin Trudeau na anong plano nyo. O nga pala, pagdating sa border, mga Andre, no, tatanggalin na rin daw yung plug pooling, yung ginagamit ng mga ibang TFW rito para mapabilis yung pag-a-apply nila ng work permit. Kasi minsan may lamiya na sila dahil sa tagal ng proseso ng work permit. Ang gagawin nila, magpa-plug pooling yata sila, mga Dreno, na kung saan lalabas sila ng Canada papunta sa border ng US, pagdating ng US babalik na ulit sila sa Canada. So parang umexit lang sila tapos re-entry agad, mga Dreno. Ganun lang. May kinalaman dyan yung banta ni Donald Trump. Kasi nga sabi ni Donald Trump, bibigyan ko kayo ng taripa kung napaka-lame ng border security nyo. Yung ganun, mga Dreno. Kasi sa nagpa-plug pooling ng mga tao rito sa Canada, I mean dagdag kayo sa trabaho ng border security ng US, di ba? Imagine gaganon lang kayo tapos babalik na kayo. Di proseso, paperwork sa kanila 'yon, di ba? Ganon din dito sa Canada. Ang sabi nga, mga Treno, dapat ang nagbibigay ng mga work permit is IRCC. Hindi talaga yung CBSA o yung nasa border ng Canada. Ngayon ang nangyayari pag nag-plug pooling kayo, CBSA na yung magpoproseso ng work permit nyo. Diba? Hindi na IRCC. Sabi nila, CBSA hindi naman train para sa para sa anong tawag yan? Sa pag-i-issue ng work permit sa pag-i-interview So sabi nga, mag-ingat kayo kasi may chance na right there and then, pag kulang kayo ng papel, pwede kayong sabihan na parang removal order o parang bigyan kayo ng specific date na kailangan nyo nang umalis ng Canada kasi nga hindi lang kayo papayagan, di ba? Kulang yung papeles nyo. Yung pala yung downside o delikado pag nag-plug pooling kayo. Pero anyhow, yung tatanggalin na nga yan, mga Deno. Hindi pa sa ngayon, pero pinaplano na nilang alisin yan. Nilalatag na siguro nila yung mga implementing rules niyan kasabay nung sa LAMIA points. Sa ngayon pwede pa, mga Dre, magagamit pa yung points ng LAMIA sa mga nag-a-apply ng express entry, di ba? O mga provincial nomination. Sa mga ibang marireject, mga Dre, kasi may mga nabasa ako na kung saan may mga na-reject ng renewal at kahit nag-appeal sila, nare-reject pa rin. So ang ginawa nila, kumukuha sila ng mga ng immigration lawyer at somehow nakakatulong sa kanila, kumbaga may nagpapaliwanag sa side nila na alam yung technicalities kung ba't sila na-reject. I mean, may nagdadahilan mga Dre, kumbaga may nag-a-analyze ng naging problema nila, especially kung ibibigay sa inyo ng IRCC yung naging problema kung ba't kayo na-refuse, di ba? Nakakatulong, mga Dre, sa iba. At
yun nga siguro, try to exhaust kung ano mang paraan para makapag-stay kayo sa Canada as much as possible, 'di ba? Bago kayo mag-give up. Pero sana wag kayo mag-resort doon sa ano mga dreno, sa hindi magandang desisyon na kung saan in the long run pwedeng mag-suffer yung future nyo pagdating dito sa Canada. 'Di ba? Kasi po kayong ano mga dreno, kumbaga wag sana kayong mawalan ng pag-asa. I mean, matatapos 'to eh. Paulit-ulit mga dreno na sabi nga nila, nangyari na 'yan, 'di ba? Maghihigpit, magluluwag, maghihigpit, magluluwag. So, babalik at babalik mga dreno na luluwag sila, at sa pagkakataon na yon, kung umuwi man kayo ngayon, pag nagluwag sila, lamang na kayo mga dreno kasi meron na kayong Canadian experience. Pwede nyo magamit yun eh sa Canadian experience class na pathway o express entry. At sa iba mga dreno, sa iba na mga nagpunta rito, bakit hindi nyo po subukan na gumawa ng profile sa express entry nila mga dreno, para nang sa ganun baka pasok na yung points nyo, at least nandun kayo sa pool. O kaya eto ang pinakamaganda pala ron, kung may profile kayo sa express entry, kahit hindi pa pasok yung score nyo, pag dumating na nagluwag uli sila at nangailangan uli sila ng tao, pwede nilang babaan yung score. Ngayon baka pumasok na po yung score nyo, mapapasama na kayo dun sa raffle mga dreno. Isang bagay yon. Kaya nga ipinapayo rin nila na gumawa na kayo ng profile doon mga dreno, at anytime na mag-adjust si Canada pagdating sa point system, malay nyo bigla kayo makapasok, 'di ba? So malaking bagay yon. Na ano yun, kumbaga nakalimutan na yung express entry na yan mga dreno, kasi mas sumikat yung study permit pathway eh, 'di ba? Yung student visa eh, na kung tutuusin dati bihira lang mong gumagawa niyan eh. Yun nga lang nasilipan nila, kumbaga nakita nila yung opportunity, nakita nila yung loophole eh, 'di ba? Kaya diyan nag-focus yung tao eh sa study permit, na kung tutuusin yung karamihan is pwede naman pala na kumbaga pasok sila doon sa express entry. Yun nga lang, medyo may katagalan yung express entry mga dreno. Express entry pero hindi siya express. Yung iba inaabot ng 3 taon, 5 taon, meron pang inabot ng ilan ba, 9 na taon mga dreno sa express entry. Kasi una nag-apply siya, dalaga. Tapos nag-asawa siya. So, in-update niya yung papers niya. Tapos nagkaanak sila ng isa, in-update na naman. Tapos nagkaanak uli, in-update hanggang inabot na ng 9 na taon mga dreno. Pero yun nga, pagdating nila rito is landed PR sila. Yun ang kagandahan sa express entry. Pagdating nyo rito is landed PR na kayo. Kaya taste lang muna mga dreno, ganun talaga eh. Good luck po sa ating lahat, at hindi pa po the end ng Canadian dream mga dreno. Kumbaga marami nang nakaranas nito at marami na rin tagumpay, 'di ba? Tingnan natin kung gaano karami ang namimili ngayon mga dreno. Parang naglakbay sa sasakyan. Baka pagbalik ko wala na ako sa sasakyan. Hanggat maaari, iniiwasan ko halimbawa yung camera mga dreno, o kaya yung shades ng Meta. Ayokong iwanan sa sasakyan kasi baka makarap yung sasakyan, walang insurance yung shades ko eh. Ang may insurance yung sasakyan, okay lang. Pero yung ibang gamit ko mga dreno, mas nag-aalala ako doon. Katulad yung mga power tools ko na sa sasakyan, ayun ang iniisip ko na pag nakarnap, paano yung power tools ko, hindi mababayaran yun. Pero yung sasakyan, okay lang eh, di ba? Babalik yung pera mo eh. Tignan natin ang mall dito mga dreno, 23 ng December. Kung gaano karami yung tao. Mga regalo, pambata, laruan, di ba? Bilihan ng ngayon, kumbaga last minute shopping para sa mga inaanak. Meron akong rito eh. Meron akong $25 na gift card dito mga dreno. Kaya yun ang gagamitin ko ngayon. Oy, ano to?
Def Leppard. Okay. Pink Floyd. Ayos ah. Babayaran ko sana to mga Dreno, isang t-shirt. Pero sobrang haba ng pila. Doon, papunta ron mga Dreno. Pag ganun yung pila oh, parang ahas. Kaya, ilang, parang it's not worth it ah. Sayang oras. So, hindi ko na kukunin mga Dreno. Pambira. Ang haba ng haba ng pila masyado. Balik na lang ako, hindi naman maubos yung t-shirt dito. Ano to $30 to mga Dreno, itong t-shirt. Tapos meron akong gift card na $25. So basically sana mga more or less mga $5 na lang babayaran ko. Kasi plus tax di ba? So balik ko na lang to mga Dreno. Ang ating weather ay -9. Tingnan natin. Feels like -14 mga Dre. Hindi masyadong malamig yan. Pero mas maganda sana yan kung below 10. Sibat na tayo. Hindi ko alam kung ano pa palang gagawin ko, no? Maghahanap ako ng lulutuin. Wala pa kaming naiisip kung anong lulutuin ngayong Pasko, mga Dreno. Walang plano o kahit ano. Pero bago ang lahat, ang unang plano ay wag madulas. Kasi black ice. Yan, no? Madulas yan. Salto. Emergency ang Pasko mo. Pag vlog ka ng vlog, hindi ka tumitingin sa tinatapakan mo. Ramada. Ito Hilton, no? Nandito lang yung Ramada mga Dreno. Yung isa courtyard. Iyon. Tapos Hilton. Ano pa ba? Ayun yung Ramada. Yun. May nag-ano kasi sa akin kung malapit daw kami sa Ramada eh. Mga Dreno. Ay hindi pala. Mada pala. Alam ko, malapit lang dito mga Dreno. Saan ba? Anyway. Tingnan natin uli. Baka may nakasale na beef. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Especially sa sale. Pag may pula, nakikita ko parang special yun. Pag may mga pulang marka o special. Special. Ito yung special nila. Mga filet mignon. Hindi naman eh. Iba yung inaantay ko mag-special eh. Hindi nag-special eh. 35, 46 beef tenderloin roast, 30, 36. Oh lala. Alam ko na lulutuin ko mga Dre. Adobong atay baluno na lang. Yun na lang, di ba? Chicken liver nga. Ito na lang. Atay balunan. Isa na lang yung Ang dami naman. Pwede na yan. Ito na lang yung special mga Dre. Lutuin ko mamaya adobo. Ano pa? Lagyan natin kaya ng puso, no? May nakain kaming ganito mga Dre kung saan kami nilibre ni boss sa Calgary. Ang sarap ng pagkaluto eh. Heart. Chicken heart. Hindi, okay na to. Uy, avocado, nagmura. Kaya lang, tagal pa na ito, baka mahinog. Bago mahinog. Solid na solid pa. Siguro mga pa yan. 4 hanggang 5 araw bago mahinog. Bacon pala. Ang paborito nating bacon. Nasaan na yon? Ito ang bacon na hindi maalat mga Dre.
$11. Kumuha pala ako ng Parmigiano Reggiano. Parmesan cheese. Ang arte, di ba? How much? Just a bit. Yun lang, kinuha natin. It's $29.90. Debit please. So, $29.90. Kailan ako simula? Miyerkules. 35 nung Miyerkules. Uy! Mali yung ano ko ngayon mga Andre, no? Mali yung data. Kasi nga, nung matatandaan nyo nung nakaraan na malengke kami, di ba? Ang dami namin pinamalengke. So, wala sablay. Better luck next time. Dadaan naman ako ngayon sa ano tawag rito? Sa ano mga Andre? Sa Asian store doon, sa may Walmart, tsaka sa Putay. Kasi magluluto ako ng shrimp in salted egg sauce. Panis. Susubukan ko lang mga Andre kung magagawa ko, no? So kailangan ko bumili ng curry leaves tsaka ng itlog na maalat. Alright. Putay. Tambak ang tao. Wala man lang ako makitang curry leaves. Nung nakaraan mga Dre, bumili ako nito. Magkano bumili ko? $3.99 yata isang ganito eh. O $4.99. 3 for $2. Organic din yun eh, di ba? Malastik oh. Talaga? 3 piraso, $2? Ay, hindi, green onions pala yan mga Dre, no? Eto pala yan, oh. Ang bihira, oh. Muntik ako madali ron, ah. Kukuha sana akong 3, ah. Napahiya na naman sana ako, di ba? Wala akong makitang ano, onion. Ay, yung ano pala? Anong tawag yan? Yung curry leaves, mga Dre, no? So, itlog na maalat na lang. Kuha din tayo ng kamote, $2.79 per pound. Kuha tayo ng ilang peraso. $37.70. Bumili ako ng buto-buto, ng belly, ng kamote, tsaka nung litid ng baka mga Dre, no? 37 na yan. Makapagluto na, makauwi. Ano na yata eh, alas 2 o alas 3 na mga Dre, no? Op. Konti na lang. Masarap yan pag pag nagmantika na mga Dre, no? Mamantika na medyo maalat, na medyo maasim. Naglalaway ako, tumarsik yata yung laway ko. Tapos sasawsawan ko ng kamote. Nako po, inang. Yan na ang ating finished product. Pang pa-high blood. Nako po, chichaan na to mga Dre. Thank you, Lord. Wait, we don't have to start the day yet.